Pinasisibak na sa serbisyo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang isang pulis sa Lucena City, Quezon na nagwala, nanutok at nagpaputok ng baril sa harap ng isang tindahan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Saan yung kasama nun? Di ko dahil kilala nandun po eh. Sige ka! Madaling araw nitong Sabado nang makuna ng CCTV ang lalaking ito na nagwawala sa harap ng isang tindahan sa Lucena City, Quezon. Tila may hinahanap ito habang nakatutok ang dala nitong baril sa lalaki sa loob ng tindahan. Ilang beses din itong nagbanta. Hoy! Oh. Ulo ka! Hoy! Huwag kang magtakot. Pero hindi pa ito nakontento dahil matapos magwala, nagpaputok pa ito ng kanyang baril. Dito to lang po, nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito nag-ano sa inyo. Kinilala ang sospek bilang si Patrolman Rodolfo Avila Madlang-Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Lasing daw ito at bumibili ng yelo nung una, pero isang lalaki raw ang dumating para bumili ng sigarilyo at biglang tinutukan ng baril ng pulis. Dalawa pang customer ang dumating at pinagbantaan din sila ng pulis, kaya pinapasok sila ng may-ari ng tindahan sa loob. Si PNP Chief Police General Nicolas Torre III tila hindi nagustuhan ang yabang ng pulis. Agad pinasisibak sa serbisyo ang suspect. Ang gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nadisarmahan na ang pulis at nakakulong na. Bukod sa kasong administratibo, maharap din sa patong-patong na kaso ang pulis. Kabilang na dito ang grave threat, unjust vexation, physical injury at illegal discharge of firearms. Simple lang po ma'am, mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. Simpleng lasing lang ang pulis po, kaya this is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.